Hello and good day to everyone. I'm Gary Queros and welcome to my vlog, Gar TV. And to this video guys, pupunta tayo sa isa nating customer na nangailangan ng tulong kasi yung washing machine niya ay nasira. So tingnan natin para malaman natin kung anong sira ng washing machine niya. At tune in lang kayo palagi guys. And let's go! Ito ang washing machine na tinutukoy ko guys na may sira. So itong washing machine guys is, ang sira niya is nasa drainage kasi yung drainage niya ay may leak na at sira na din yung hose niya. So kailangan na din palitan guys. Pinaikot natin guys kung ano ba yung mga sira niya. Mag-ingat palagi guys pag mag-repair ng washing machine. Kasi dapat na pag gumawa ka ng ganyan, dapat is marunong ka. Kailangan marunong ka din na saan nakilapat yung screw. So kailangan talaga guys na alam mo kung saan na banda nakalapat yung mga screw. At ingat palagi guys. At mahirap na guys pag nagkamali. So mag-ingat palagi guys sa mga screw. Kasi pag naapakan yan guys, masakit yan sa paa. Nabubutas yung sapatos nyo pag ganun. Delikado din pag nagchichinilas ka. So kailangan guys, proper na ilalagay mo yung screw kung saan na banda guys. Kasi importante yung screw na mailapat ng maayos para hindi siya makakakos ng aksidente. At saka importante talaga guys na kapag gumagawa ka ng washing machine, dapat kailangan talaga guys na marunong ka. Dapat guys na expert ka sa pagdating sa washing machine. Kasi pag nasira yan guys, so ang mangyayari papalitan mo ng bago. Kung washing machine na yan is luma na, mahirap talaga guys pag ganun. So guys, ingatan palagi yung hose, ilapat ng maayos, ipasok sa loob. At yung may mga guide kasi yan sa hose yan Ibalik na natin sa ayos guys yung washing machine. At mag-ingat palagi guys. Kasi pag nasira yan, palagi kong sinasabi pag nasira yan, ipapalitan mo talaga ng bago. So kailangan maingat palagi guys. Kasi hirap na ngayon guys. Kasi mahal ng washing machine ngayon. Pag nasira yan, hirap talaga. So kailangan guys, masilan ka palagi. Habang tumitingin si customer, kailangan di ka pumapalpak sa gawain mo sa mga ganyan guys. Kasi mahirap pag nalaman na di ka marunong, di na yan babalik guys. Kailangan hindi ka papalpak. Kailangan accurate yung gawa. Kailangan precise kasi yun kasi ang dahilan bakit dumadami ang customer natin guys. Kailangan quality ang trabaho natin guys. Kahit man na konti lang sila, kapag yung isa sa kanila nag-refer sa'yo, ni-refer ka sa kanila, biglang dumadami yung customer. Kailangan talaga guys sa mga ganito na trabaho guys, kailangan na alam mo yung ginagawa mo guys, at hindi yung nagmamarunong ka pero hindi mo naman alam. So kailangan guys, totoo lang tayo sa sarili natin guys, at wag natin sabihin sa customer na alam na natin lahat. Pwede sabihin natin guys na may alam ako pero hindi yun lahat. Kasi pag sinabi mo na marunong ka na sa lahat, pag magkamali ka mahirap yun guys. So kailangan guys, masilan ka talaga guys sa kailangan mo isagot sa customer. Lalo na yung customer palaging tumitingin sa'yo, palaging nakabang kung magkakamali ka o hindi. Kailangan yung gawa mo, kailangan accurate talaga guys. Kasi malalaman naman ni customer kung marunong ka talaga o hindi base sa gawa mo. Hindi naman yan na titingin na nagmamatyag. Nag-o-observe yan sa gawain natin guys. Sa ganitong paraan guys, sa ganitong kalakaran. So kailangan focus ka lang talaga kasi minsan yung customer talaga, minsan mga customer talaga, maraming mga tanong na gusto nila malaman. Sagutin mo lang yung tanong nila kasi pag sumubra ka naman sa sagot,
baka yun ang gagamitin nila pag nagkamali ka. Safe lang tayo sa mga salita natin guys, kasi minsan yung konti lang yung salita natin guys is madidipinsahan natin guys pag marami tayong sinasalita sa customer. Pag nagkamali tayo, mahihirapan tayo na magdepensa, kasi yun nga totoo guys. Kasi yung salita natin guys na gumagawa ng mga ganyan guys, kailangan is accurate talaga guys at precise. Kunti lang okay na yan guys. Pinaka-importante talaga na maintindihan ng customer kung ano ang sinasabi mo. Hindi yung marami kang salita pero wala ka naman sa gawa. Mahirap yun guys. So kailangan talaga guys na kunti lang guys at accurate lang yung sasabihin natin. Kasi pag hindi naman accurate guys, ang mangyayari sa atin guys is babalikan tayo guys. Babalikan tayo sa customer natin na sabihin na back job, mga ganun. So kailangan guys, palagi nating iisipin guys ang safety talaga sa atin guys. Hindi naman na basta-basta lang tayong gumagawa. Kailangan talaga guys, paulit-ulit ko sa sinasabi sa inyo na kailangan talaga na safety and precise and accurate talaga guys. Sa bawat trabaho natin guys, kailangan natin aalagaan natin yung credibility natin. Kasi pag masira na yung credibility, hindi na natin maibabalik pa yung dating nasira na relasyon sa customer natin. Yung customer talaga guys, importante talaga guys, uunahin muna yung serbisyo bago ang pera. Kasi yung serbisyo, pag nagawa mo yung serbisyo mo at nasolusyonan mo yung problema nila, doon manggagaling yung reward. So sa mga ganyan na trabaho guys, mag-ingat palagi guys at hindi magkumpiyansa. Kasi maliit lang to na bagay guys, maliit lang na gawain. Pag hindi ka mag-ingat, magdidisgrasya ang kalalabasan. So kailangan guys, ingat palagi. Kasi lahat ng bagay pwede mangyari guys. Hindi dapat magmamarunong, kahit marunong na o hindi. Kailangan pa rin guys na safety palagi guys. Guys, nilagayan ko na lang ng contact cement guys para hindi siya mag-leak agad. At may tiplon na yan guys. Nailagyan ko na lang kanina. So, safety natin yung wire. At lagyan na natin yung belt para pwede na siya paandarin. At mag-ingat palagi sa pag-ikot ng motor. Kailangan nakasafety na yung kamay. Kasi masakit yan guys pag natamaan guys. So, kailangan safety palagi guys. At yung belt dapat naayos ng maigi para pag-ikot niya hindi siya mag-i-stuck. So ingat palagi guys, kasi yan, delikado pa rin yan guys pag magkataon na yung kamay mo makakain dyan. So kailangan guys di siya makain, at safety mo yung mga wire para hindi siya masabit, kasi pag masabit delikado pa rin guys. So tignan natin guys, double check, papandarin na natin yung washing machine para masubukan natin yung kalakasan niya sa paghatak niya. So guys, kung makikita mo naman guys, okay naman yung washing machine. Okay na siya. At na matapos na tayo guys, at obserbaran natin yung washing machine guys. At muli guys, ito na yung washing machine na ni-repair ko. At nilitan ko ng drainage. So at yung makikita guys, okay na yung washing machine, umaandar na siya at okay na ang lahat. So pwede na natin gamitin ang washing machine. At muli guys, natapos na tayo sa video natin ngayon. Guys, maraming salamat po sa pag-subscribe sa channel ko. At sana tuloy-tuloy pa rin kayo sa pag-watch sa mga video ko na in-upload ko. At nakatulong yung troubleshooting na pinapakita ko sa inyo guys, yung pag-repair ng washing machine. At sana po i-subscribe mo yung channel ko at huwag ikalimutan mag-click notification bell and select all para sa lahat ng video ko ay makikita nyo guys. Guys, magkikita tayo sa next video natin ngayon guys, and see you, bye bye.